araw po mga kababayan! Welcome sa Tindig Pinas, kung saan ang katotohanan ay hindi tinatabunan at ang boses ng masa ay pinakikinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Tindig Pinas para sa mga balitang hindi basta-basta inilalabas ng mainstream. Tara na't simulan na ang ating breaking news! Isang controversial na pahayag ang pumalat mula kay Captain Dado, kilala natin bilang Pinoy survivor, na nagsasabing may mga indikasyon ng potensyal na panganib sa kaligtasan umano ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, may mga malalaking pwersa raw na maaaring magtangka laban kay VP Sara, na nagiging isang opportunity target para sa mga may masamang layunin. Ang pahayag na ito ay isang babala sa mga kasalukuyang tensyon sa politika at nagpapakita ng pangangailangan para sa masusing pag-iingat sa mga pampublikong okasyon. Binanggit din ni Pinoy Survivor ang kahalagahan ng pagiging maingat ni VP Sara, lalo na sa mga open venues na maaaring magdulot ng panganib. Dapat daw ay maging masusing pag-isipan ang mga lugar na dadaluhan ng VP at magtulungan ang kanyang mga kasamahan sa seguridad upang matiyak ang kanyang proteksyon. Sa mga ganitong pagkakataon, pinakamahalaga ang kaligtasan ng ating mga lider, lalo na't may mga hindi maiiwasang banta sa kanilang buhay. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga ganitong babala at nararapat lamang na maging handa tayo sa lahat ng posibleng sitwasyon. Minsan, ang mga ganitong issue ay nagiging mahirap iwasan, ngunit ang tamang pag-iingat ay mahalaga upang maprotektahan ang ating mga lider at ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Tinutukoy ni Pinoy Survivor ang pangangailangan na magtulungan at maging responsable sa mga hakbang na magtitiyak sa kaligtasan ng bawat isa sa ating pamahalaan. Isa itong paalala na ang politika ay hindi lamang tungkol sa lakas at posisyon, kundi sa pagiging responsable sa kaligtasan ng bawat tao sa paligid. Mga kababayan, tayo magkaisa sa pagpapalaganap ng mga paalala ukol sa kaligtasan at magdasal na ang ating mga leader ay patuloy na maprotektahan sa kanilang mga tungkulin para sa bayan. Para po sa mas malalim na talakayan ukol sa isyong ito, panoorin po ninyo ang susunod na video. Sabihin ko lang naman, Inday Sara, you are an opportunity target. Please do not Ang pinakamaganda dyan ay ano ka lang, yung do not expose yourself. Kung campaign sortie ang iniisip nyo, pwede wag na lang, hayaan mo na ano yung mga iniisip nyo eleksyon, mga senator 10 kayo, PDP. Sipin nyo yung buhay nun. Pati itong anak hayaan nyo magpasenyo. Magano kayo, pumunta kayo sa kanya, isa-isa. Sabihin nyo, Madam President, Madam BP, ito, magano tayo. Tayong 12, 10, magtaas ng kamay tayo sabay-sabay. Na nandun na. And then you pick the right you take the right video clips, the right video kunyari 1 minute. Pakita nyo, ganun kayo. Hindi kayo, pakita mo, Madam Inday, nagsasalita kayo, na-endorse mo ang bawat isa. Di ba? Kung gusto nyo magkumpanya individually, not with the whole group, endorse mo yon. Yung yung senator, kunyari, Bongo, si Bato, magkumpanya yung dalawa na yan, magkasabay. Sabay silang ini-endorse mo in one video. And then i-play ninyo, audiovisual na lang presentation, pakita nyo 1 minute, 10 minutes, para hindi yung Inday Sara na upakan. Kasi any would-be assassin, magtatanim lang ako ng mga tirador. No? Kung marami akong tao, magtatanim ako. Kung ako yung drug cartel, upakang magtanim ako Luzon, Visayas, Mindanao. Alamin ko lang schedule ninyo. Napakalus na mga tao. Kasi papaalam nyo talaga para pumunta yung mga tao sa kampanya. Alam ng tao kung saan kayo pupunta, kung kailan ka dadating. Doon ka paabangan. Tapos makikipagkamay. Doon ka yariin. Huwag mong sabihin, Madam President, na ikaw ay kernel.
No? Yes, sige, you're a colonel but you have no combat experience. Hindi kagaya ng mga colonel na marami dyan na nakapaligid sa'yo, mga general pa. Experience yan, hasang-hasayan. You listen to them. You make it easy. You have a responsibility. Sorry hindi ako galit. You have a responsibility sa taong bayan. Na-stress ang taong bayan, Madam Inday. Na-stress ang taong bayan, kaisip ng security mo. Kaya wag mo nang dagdagan. Naku, nandun kumakain ng goto, kumakain ng mami, nakikipag-shake ka. Naku, baka mayari. Ganon yung taong bayan, stress. Huwag mong sabihin na kaya mong pangalagay sarili mo, alam mo. Sorry, pero makinig ka. Makinig ka. Sorry pero makinig ka. Magalit ka sa akin, gusto mo. Okay lang. Galit ka sa akin. Pero makinig ka. You should be responsible na yung hindi mo dapat inuumang yung sarili mo. Yung mga campaign sortie na yan, pabayaan mo na hindi mo in-expose yung sarili mo. But you will attain the same objective. Na kumpanya mo O, di papalabas ng tao, ang laki-laki na screen. O, di makita na kinukumpanyo. Yun yung importante doon. Pero yung presence mo, teka muna, question mark yun. Alam mo nang titirahin ka Sino ba ang upo pagka hindi na pwede si Bangag? Kunyari, Chucky si Bangag. Sino susunod? Di ba ikaw? O di pagka kunyaring upo ka, kung pinrevent nila, kasi tagilid silang lahat Drug lord, komunista, mga abusadong politiko, tagilid silang lahat. Takot sila magre-revolutionary government O, if kahit nga good governance, tapos nun, syempre patitira ka. Gusto nga nila impeach pero alanganin nyo impeachment nagmamadali sila, gusto ganyanin ka. Bawasan security mo, pumayag naman ng AFP. Don't make it easy for them. Uy, okay na, wala nang interruption yung signal. Don't make it easy for them. Kayong mga governor, mayor, councilor, provincial board, barangay captain, lahat kayo, mag-meeting kayo in a specific area, specific region, o specific province, sama-sama kayo, puntaan nyo si Inday na lang. And then, mas maganda yon, mas safety yon. Puntaan nyo, mag-record kayo. At yun ipakita ninyo. Pakita nyo sa SOCMED, pakita nyo doon sa actual na rally. It's safer that way. Kasi yung i-expose niya, na kung meron kayong makokontrol na venue, na safe talaga, then okay, go. Pero yung delikado, open area masyado, maraming high ground, 2 kilometro ang Baret, may get, 2 kilometro. And with the billions that they have stashed away, trillions, and with the foreigner na assassin, chicken feed. You say goodbye to this planet. Don't make it hard for heaven to defend you, to protect you. Mahirap yung ganung wag matigas ang ulo. Sorry pero I'm one of the one who voted for you and the one who's trying to put our lives on the line. Very deeply concerned. No? Makinig din. Madam BP, makinig din. Sorry, pero makinig din. We, the sovereign Filipino people. Makinig. Don't make it easy. There is no security, perfect security, with a determined assassin. Paano kung nag-import sila? Mahilig sila sa import Mahilig sila sa imported na lawyer, may imported na bigas, may imported na korte. Paano kung yung assassin, imported din? Bukod doon sa mga assassin na kinukuha dito, 10,000 nga, may papatol na sa hirap ng buhay paano ba, pagka milyon pa? Pipila yan, dami. Imagine kung ako yung kalaban, I will have a contract out for you. Winner take all, merong pot money. Kunyari, 50 million, 100 million, pot money. Mag-down-down lang para meron kayong mobilization.
100,000 mobilization, pwede na yon. Tiis kayo. Projectin nyo. Pero pagka siya yung nakatira, ay, nako. Parang ano, no? John Wick, Don't make it easy. Sorry, pero don't make it easy. Kasi may info ko nakuha na wag pasaway. No, wag pasaway. Sorry. Galit ka sa akin kung gusto mo. Okay lang sa akin magalit ka. Anyway, hindi naman tayo nag-uusap. Wala ka naman, di mo naman ako kilala. Magalit ka kung gusto mo magalit sa akin. I don't care. What I care about is the Filipino people. What I care about is your security. Your, yung future ng bansa natin. You are responsible. It is your responsibility to protect yourself. Sinasabi ko, the best security is yourself. Yes. But sinasabi ko rin, now, you do not make it easy for a determined assassin to kill you. You do not expose yourself unnecessarily. Kaya mahalaga dyan, mag-ano ka. Kung ganyan campaign sortie, matuyo yung mga senator na yan. Panisarili iniisip, boto nila ang iniisip, hindi nila isipin yung buhay mo. Ang pinaka-ano na lang dyan is maglagay kayo sa isang lugar, doon kayo, and then mag-video kayo. That will take care of the grounds na open masyado. And then yung mga controlled na mga environment, doon kayo, sige, punta ka lang doon. Pero selected talaga. Don't make it hard for your security people to secure you. Sila, buhay nila ang ini-invest nila. Nilalabas nila. They will take a bullet for you. Pero wag yung alanganin Wag yung mga unnecessary exposure, kakain kung saan-saan, yung mga ganun ba, makipag-shakean sa tao. Not now. You can do that when you're president already. Araw-arawin mo yun, 6 na taon. Okay lang. Araw-arawin mo yun, maga, tanghali, hapon, makikain ka sa tao. Be with the people. Okay lang yun, pero not now. Ang dami mong kalaban. Demonyo kalaban. Alam mo, etc. Mahirap yung ganon. Hindi tama. Makinig ka, Madam BP, sa mga tao mo, sa mga nakapaligid sa'yo. Kahit papano may alam yung mga yan. And ayaw nila yung meron na nang titira ng basta-basta at may mangyari sa'yo. Pagka naulo o pagka natamaan ka sa vital organ, sa katawan, mahirap magsisi balang pagka tapos na Tapos iyak-iyak tayo. You don't expose yourself unnecessarily. I don't care magalit ka. Tama yung magalit. Sino magsasabi sa'yo kung ganyan? At kung pwede, makinig ka, umuwi ka ng Davao. Doon ka, safe ka doon. Buong Davao, area, buong Mindanao. Safe ka sa Mindanao. Hindi dito, delikado. Maraming buitri dito. Maraming buhaya rito sa Luzon. Delikado ka sa Luzon. You can always take your oath there in Mindanao, if need be. You're always safe there in Mindanao. We have people there. Millions of people there who will guard you, who will protect you. You're safer there. Kasi nandito ka sa Luzon. Delikado. Doon, nandun pa yung pamilya. Don't make it easy for the bad elements. No, Madam Inday, please. Wag kang, please, wag kang mahirap magtiwala. Yeah, mahirap magtiwala. Mahirap din yung kasi I am speaking from the standpoint of an assassin. Okay?
Madali na ngayon kasi 2 kilometers kaya eh. Papraktisin yun. Kilometers with a 50 caliber. Tapos rented na kwarto, may high ground. Alam yung schedule. Kundi kaya merong isa doon sa itaas, naka-high ground, naka-line of sight sa'yo, and then meron doon mismo sa crowd, blending in with the supporters. Mahirap yon. Yan. Hindi naman kailangan protektahan mo yung gobyerno from the senses of the people. Kung ito ang nararamdaman ng taong bayan, i-address nila yung root cause noon, hindi yung you will attack the messenger or you will attack the survey or you will attack the people. Or even in the case of PNA, meron silang article ngayong araw na ito, ina-attack nila yung social media influencers calling us self-proclaimed. Bakit sinabi kong us? Kasi kaming nasa picture. Pakita nga natin. Nakalagay dito, yan. Ang title ay Bogus Social Media Accounts Threaten PH Democracy, Lawmakers Warn. Pero ang nasa picture kami, Sir Jose, hindi raw nangangamba ang palasyo sa pagbaba ng ratings ni PBB. Ang palibasa di nga daw pabor sa kanila. Pero ang mas nakakatawa dito ay yung survey pala ay fake news. So yun po ang gist na sinasabi ni Undersecretary Claire Castro. Fake news daw yung survey kasi masyadong maliit yung survey sampling 2,400. Pero as opposed to the necessary survey sampling na dapat 2,000 at least, 2,400 ang ginawa ng Pulse Asia. Sana sinabi na lang niya, well, maybe we will look into it. Diba? Kung kunwari kung kunwari kayo ay nasa lugar ni Undersecretary Claire Castro, ano po ang isasagot ninyo dun sa katanungan na anong masasabi ng palasyo tungkol dito sa pagbaba di umano ng ratings ng trust and approval ratings ng ating Pangulo as found by Pulse Asia? Ano sasabihin ninyo? Kung ako yan, ang sasabihin ko, well, we will have to see aaralin po natin kung ano yung basihan ng survey na ito, ano yung questionnaires na ginamit, at kung sakasakaling may dahilan nito, well, then we will look into it. We will do better. Ano naman ang masama nang sabihin na, okay, if this is what people think, then we promise we will do better. We will look into what the Filipino people are dissatisfied with and we will address their concerns. Ang problema, imbis na sabihin na, o sige, magre-respond ang ating gobyerno dyan sa sa dissatisfaction ng taong bayan, ay i-attack mo yung survey. Teka muna, di ba? Paano kung ganun? Sabi ni Yong, yung po pagkanta ni the Press Secretary sa YouTube, fake din po ba? Hindi ko po alam. Nakita ko po, pero I cannot tell if it is fake or not. So, ang tingin ko, totoo naman, pero hindi naman po siya it does not reflect badly on her. Marunong naman po yatang kumanta yung nandun sa video. So, I don't see kung na ito po ay magiging of concern para sa kanya. Sabi ni Yan, tama ka. Nakakahiya yung spokeswoman na yun, wala kasing nagagawang tama ang admin, kaya nahihirapan na siya. Well, kung sa bagay, hindi madali ang kanyang trabaho kasi nga mahirap mag-promote ng walang ginagawa. Uy, eyeglass protector. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn. Sandali lang po. Meron ako. Hindi. Mali na naman. Nasa yung aking usilin. Nahanap ko yung isa. Ang init, napansin niyo bang panahon? So, super init. So, isa po yun sa sinasabi natin. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn, ha. So, isa po yun dun sa sinasabi natin na dapat ang ating gobyerno ay responsive dun sa mga daing ng taong bayan. Hindi naman kailangan protektahan mo yung gobyerno from the senses of the people. Kung ito ang nararamdaman ng taong bayan, i-address nila yung root cause noon, hindi yung you will attack the messenger or you will attack the survey, or you will attack the people. Or even, in the case of PNA, meron silang article ngayong araw na ito, ina-attack nila yung social media influencers calling us self-proclaimed. Bakit sinabi kong us? Kasi kaming nasa picture. Pakita nga natin. Nakalagay dito. Yan. Ang title ay Bogus Social Media Accounts Threaten PH Democracy, Lawmakers Warn. Pero ang nasa picture kami. So ito ba ay papasok din sa fake news? Yung tinatawag natin na madalas sinasay, isa ito dun sa tinanong ko kay Congressman Ako. Paano kung clickbait? Paano kung hindi tugma yung title dun sa body?
O tingnan nyo, dito ang pinag-uusapan. Ito naman, hindi naaangkop yung title dun sa picture. Tapos tignan niyo yung picture, ang nakalagay, under scrutiny, self-proclaimed influencers. Hey, Peach, enough. Down. Sorry, the cat was getting into my books. Okay. So tignan niyo dito, ang nakalagay, under scrutiny, self-proclaimed influencers and vloggers attend a House hearing in March, led by the Committees on Public Order and Safety, ICT, and Public Information, tackling the spread of fake news. Lawmakers warned that fake social media accounts pose a serious threat to Philippine democracy. Kung ang pinag-uusapan ay fake social media accounts, bakit kami yung nandyan? Fake ba yung accounts namin? Eh ako nga yung pangalan ko nandun sa account ko, mismong pangalan ko. Sabi ni JC and Yuki, dapat balanced yung response. Dapat taong bayan ang nauuna in anything that the government does, di ba? Now, we understand na the state has to protect itself. Primordial yan. Kasi walang estado kung hindi natin bibigyan ng power yung state to protect itself. But this is not the protection of government, and the protection of its officials do not necessarily mean that you are protecting the state or the existence of the state. Okay? Pwede natin i-elaborate yon kung magtatanong kayo. Salamat kay JC. Sabi ni Bap, ang sagot niya, kung siya yan, dyan ay nire-respeto ng palasyo kung ano ang pananaw nila, makakatulong ang survey. Correct! The surveys are a tool. Tingnan natin kung saan po tayo nagkukulang. Hindi naman natin sinasabi, kung ako yung nandun, hindi po namin sinasabi na perfect ang administrasyon na ito. Gayunpaman, first we will look into the survey questions. We will analyze kung ito po kung kasagutan yan ay mayroong it has something to do or has been influenced by the question. We will look into the data and we will make an announcement later on. Kung yung mga tipong biglaan, kung hindi, dapat dumating ka na, alam mong matatanong ka tungkol dun sa survey, may datos ka na. Halimbawa, ano ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ratings ng administrasyon na ito? Kung sabihin, ito ay dahil dun sa pagkuha o dun sa tinatawag nilang kidnapping ng ating dating Pangulo, sasagot din ako, sasabihin ko, naiintindihan ko po dahil very well loved ang dating Pangulo. Gayunpaman, sumusunod po kami sa proseso kasi yun ang stand nila, di ba? Sumusunod lang po kami sa proseso. And this is one of those things where the government is willing to take the hit on its popularity to do the right thing. Okay? Ay, nako. Unfortunately, hindi nga, alam mo, simple lang yan eh. You have to always put the people first. Hindi yung nagagalit ka dun sa mga tao because they feel a certain way. O kaya, pagagalitan mo, this is what you call shooting the messenger. Kaya yan, tignan ninyo, nagagalit sa mga vloggers. Ang mga vloggers, citizens din yan. Sabi ni Kaupe, grabe talaga pang titwist. Oo nga eh. So, tingnan ninyo, ang ia-attack mga vloggers. Ayan, parang kinakabit nila? Kasi fake news. Fake news dahil sa mga vloggers. At dahil sa mga vloggers na ito, bumabagsak ang ratings ng gobyerno. Siguro intensyon nila, pabagsakin ang gobyerno. Ayan, krimen na ang pinag-uusapan. Sabi ni Senior Simon, sabi ni Castro, wala pa daw kaso si Roque. Wala nga. Well, ang dinig ko, meron siya under investigation. Pero yung actual case, hindi ko pa po nakikita kung na-file na sa hukuman yung mga yan. Sabi ni Torres, fake po yun, not in awake po yung video. Anong video po yun? What video? What are we talking about here? Sabi ni Cloud Shogun, attorney, perfect statement, not an alibi. Ewan ko, sa nag-media training for PR and government relations yan si Claire at PCO. Oh my God, PR field. Yun na nga eh. Sabi ni Shinta, factual dapat mga vloggers. Teka muna, anong ibig sabihin mo ng factual? Dinidemand mo na maging factual ang vloggers. Vloggers are not news reporters. We are at best komentarista. And sometimes you can simply write about our own feelings. Now, feelings are neither right or wrong. So you cannot demand factualness of our feelings. Besides, paano mo i-check yung feelings namin? Diba? Sasabihin mo, hindi ka naman talaga actually galit. Malay mo. So, wala po sa lugar yung usapang dapat factual ang vlogger. Sino may sabi? Saan nanggagaling yung obligasyon na yun? Is that an obligation imposed by law? Is that an obligation where we have notice of that particular obligation or law? Baka gusto ninyo i-presenta yan. I-argue ninyo, asan po nanggagaling yung obligasyon na yan?
Sabi ni Jennifer, nagpunta daw po si FL sa wake ni Miss Nora Honor. Andun din po ang ating Pangulo. Actually, sabi ni Annalie, pwede po ba ikaso ang nagsulat ng news for using your picture? Actually, yes. Kung ang paggamit ng picture na yun, number one, is misleading and is a malicious imputation of a crime, vice, or defect, or nakakapanirang puri. So, tingnan natin. Ako, iniipon ko yung mga ganyan. Hi kay Noli Metangere. Hi kay Meme. Sabi ni Shinta, nililin lang ninyo ang tao. Sige nga, state a very specific instance kung saan namin nililin lang ang mga tao. State your case, state your evidence, and tell us what law yung nilabag namin. Kung mag-aakuksa ka ng ganyan, kumpletuhin mo. Kung wala, you're just a hater. So, you know, one more comment like that and you're out. Kasi wala kang contribution to the conversation here. Yun, sabi ni R5MON, vlogger din si Auntie Claire. Sabi ni Mark Gordo, nakalimutan ni Auntie Claire na vlogger din siya. Nga unfortunately. Ito, balik tayo dito sa bogus media accounts threaten PH democracy. Ang kinuquote dito ay si Deputy Speaker David Suarez, also known, I understand his nickname is JJ or something like that, of Quezon. At ang si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. ng Pampanga. Sabi nila, na may Reuters report daw na nagsasabing halos 1/3 of X accounts. Take note, X accounts. Tignan niyo yung mga tao na nandito sa picture. Kami ba ay mga ex-vloggers? Wala sa amin dyan. Walang nagtitwitter except yata si Mark, nagpo-post lang siya doon pero hindi siya nag-i-interact. So, ibabanggitin nila nearly 1/3 of X accounts discussing former President Rodrigo Duterte's potential arrest by the International Criminal Court were fake. Pero take note, hindi nila binabanggit ang Facebook. Kasi sa Facebook, by any metric, ika nga nila, natatalo ang mga pro-Marcos na mga vloggers. Natatalo sila for the audience, natatalo sila dun sa sa ratings. Sabi pa dito, the report was based on research by disinformation watchdog Siabra, who also found out that up to 45% of online conversations about the upcoming elections are driven by bots, sock puppets, avatars, and paid influencers. Paano kaya nila dinidetermine kung ang influencer are paid? So paano yan? They do not even show in this article kung ano yung mga, yung metrics na ginamit, kung ano yung how the study was made, and how they made this determination. It is very damaging. Buti na lang, halata naman sila. So, sabi ni JJ Suarez, this is digital warfare, plain and simple, and the battlefield is not just the internet. It's the hearts and minds of millions of Filipinos. Ano ibig sabihin nito? This is an admission that they are losing the PR game. They are losing the communications game. So kapag natatalo ka na, hindi mo maipasok o hindi pinaniniwalaan ang inyong messaging, what do? You attack the messenger. So ang para sa kanila, itong mga vloggers na ito kasi ang daming following nitong mga to eh. Okay, then we go after them. So this in general is what happens when you are losing the communications game. Ang inaano ko dito, this is a PNA article and I consider this article slanted and defamatory. I don't mind that the congressmen say these things. Of course, the congressmen are advocating for a particular position. Pero walang balanse. Tingnan niyo, nasan yung part na in-interview kami? Nasan yung part na kinuha nila yung side namin? Wala. Sabi ni Roy, FYI, based sa experience ko, mas marami talagang kabilang kubol sa X. Lol. So, sino nga ulit yung mga fake news? Good point. Diba? So, pinoint out ni Sir Roy dito na karamihan ng mga nasa X ay nandun sa kabilang parlor. So, kung sinasabi ng Reuters na nearly 1/3 of X accounts are bogus, then ibig sabihin yung kabilang parlor ang mas tinutukoy nila. Kumbaga, ang natutukoy ay yung mga nasa kabilang parlor, pero picture namin yung nakalagay dito sa article. Hi, excuse me, sorry. Hi kay Lemuel Bustamante, sorry.
Kailangan pababaan ko yung boses ko kasi otherwise mauubos. Lalong-lalo na kung may karaoke night tayo ngayon. Water lang po ito ngayon. Pero I put a sticker on my... Hindi masyadong nakikita. I put a sticker on my water bottle. My, ano bang tawag dito? Water tumbler. Ito, sabi ni Lemuel, good evening. Ikaw po ang pinakikinggan while driving from Abu Dhabi to Dubai. 2-hour drive po yon due to traffic. Pwede po makisingit ng topic. I will vote po for P3PWD because the sector really needs representation. I like the energy and principles of Attorney Gonzon. However, I'm not sure she's pro Duterte. She is not, actually, but she's fair. Another po, anong views niyo po kay Attorney Gonzon? Regardless po, I still vote for P3PWD. Well, Attorney Gonzon was a professor in the College of Law when I was a student there. In fact, kung di ako nagkakamali, estudyante niya si Ahmed. Di pa ako sure, ha? So, and she not only was a good professor, she's also an excellent lawyer. And we need lawyers like that in Congress. Although my first choice is still EPA now because I really want to see Lorraine Badoy in the halls of Congress. Di ba? Oh my gosh. Suck it to them, di ba? Anyway, but as far as I know of Attorney Gonzon, she's not pro Duterte but she's extremely fair. And actually pink yan. Pero ang dami na pong nagagalit ng mga pink sa kanya because nga she wants to be fair in her opinions. Sabi ni Ewen Kein, question. All the machinations to malign and evaporate Duterte, do you think Mangagski has the cerebral capacity to formulate such a complicated scenario? That's an interesting question. Parang beauty contest, no? Thank you for that question. For me, it doesn't matter who for purposes of assigning blame, of course, it matters who is making the decision or which brilliant, quote unquote, and I use the term loosely, government official has been thinking of these strategies to malign and evaporate, in your words, si Duterte. But ultimately, it will still fall on the president. Siguro, syempre, we will blame the operators, the idea men, the ones who formulated the plans, and so on. But they're doing this under the aegis of the president, under the protection of the president. And so it does not matter to me whether or not he has the intellectual capacity to do that, but it is under his power. They are using his power. He allows it. At the very least, he allows it. Kung hindi siya co-conspirator, ina-allow niya yan. So for me, whether he thought of it or not, he has liability. Ito, sabi ni Cloud Shogun, wow, paano naman nalaman na ang bots, fake avatars, etc., taken as a percentage versus the entire universe of supposed verified accounts of any given GEO? Is this report serious? It's not like X or FB will disclose that data. Yeah. Sabi ni Katie, I asked you about Blogger Claire's YT channel since we're on the topic. Who can we tell if her channel is monetized or not? She restreams her press briefings and her vlogs, I assume, at night. If they are monetized, well, you can actually inform the ombudsman and ask for an investigation. So, and yes, there could be an issue with that. Hi kay Attorney Bill. Sabi ni Pimo Daimo, kanina nga alam ko na ang sasabihin ni Auntie Claire sa pagbagsak ng rating ni BBM. As usual, fake news na naman daw ang dahilan. At yun nga ang paksa natin ngayong araw na ito. So, ang gobyerno nadagdagan sila. Dati, pagka may problema, kasalanan ni Duterte yan. Whether Duterte the former president or Duterte the vice president, kasalanan nila yan. Or number 2, Pogo yan. Ngayon, fake news yan. Uy, maraming salamat. In-elevate nila yung status ng mga vlogger. Pareho na kami ni PRD, ni Inday Sara, tapos kami. Kaloka. Exasperated with multiple card readers for different storage needs? Meet
Ano yan? Sabi ni Ma'am Clara, salamat bumisita si VP sa Samar, maski hindi pumunta sa S. Samar. Ano yung S. Samar? Hindi ko yata alam yung lugar na yun. Ano, actually, Brutal Canton is asking, Bino. Robin. Eastern Samar. Ay, hindi siya pumunta sa Eastern Samar. Sayang. But I'm sure dadaan siya one way or another. Pupunuin niya yan. So, Robin endorsed Tol, sabi ni Brutal Canton. Is that PDP stance? Also, is VP part of PDP? Seems like they're going on their own ways. No, not exactly, sir. I think there are individuals na pumapalag, but this is what I understand. The VP has endorsed PDP. She has endorsed the candidates of PDP, particularly the candidates of the Senate, for senator. But she has also endorsed other senatorial candidates. Now, this is not new. In 2022, she endorsed actually more candidates than there are positions. In other words, nag-endorso siya ng more than 12 na kandidato. And hindi po lahat necessarily from her party or from the party endorsed by her father. So, yung pag-endorso po ni Robin kay Senator Tol ay hindi po kasama sa PDP yan. So, iyan daw ay personal niya. Sabi ni Mayat, si FL at PBBM sa burol ni Nora Honor, sabi ni Maharlika nakakulong si FL Lisa Marcos. Hindi po, ang sinasabi niya is during the time that FL was supposedly missing. So, but she did say like a few weeks ago or a few days ago na nandito na. So, sinasabi niya noon. So, pero regardless, ako hindi talaga ako nagkomento dun sa issue na yon dahil wala po akong ebidensya either way. Sabi ni Ma'am Maria, nakalabas na. Okay, and then finally, ito yung isang tanggalin natin. I remove. Bakit nandyan pa siya? Yan. So, yan. Sa larangan naman ng PNP, ito po ang bagong balita sa kanila. Ayon sa PNP, nag-form sila ng komite laban sa anti-kidnapping at anti-fake news. Noong una, akala ko, ano ba tong headline na to? Unang-una, run on. So, parang lumalabas, anti-kidnapping at anti-fake news ay iisa lang. So, yung pala magkahiwalay sila pag binasa mo dun sa body. So, gumawa sila po ng Joint Anti-Fake News Action Committee na inaasahang tutugon sa mga umano'y malisyosong impormasyon na nakakaapekto sa seguridad at kaayusan ng lipunan. Dagdag pa ng PNP, iginiit umano ni PNP Chief Police General Romel Marbil na ang nasabing mga komite ay parte daw ng kanilang tungkulin sa bagong Pilipinas. Naks! These are just not just organizational measures now, they are proactive responses to modern-day threats. From kidnap for hire syndicates to digital disinformation campaigns, the PNP is moving decisively to protect our people. Digital disinformation campaigns. Hindi po unlike yung sinasabi nilang modern day threats. A digital disinformation campaign means na dapat intentional yung pagpapakalat ng disinformation. Ibig sabihin malice. So what is malice? It's sa criminal law. Malice means with criminal intent. May intention kayong lumabag sa batas. But again, tingnan natin. So, ito, tatlong issues on fake news. Yung supposedly, yung pagbagsak ng trust. Kung naniniwala kang panahon na ng paninindigan, i-like, i-share at mag-subscribe ka na sa Tindig Pinas. Dito ang katotohanan ay hindi natatakpan. Ang boses ng masa ay hindi pinatatahimik. Ako po ang inyong kasama sa laban ng bayan at ito ang Tindig Pinas!